Ano ang kahalagahan ng kasapatan ng biyaya ng Diyos? Pag-usapan po natin 'yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions, Bible Characters Edition. Binabati ko po muna ng happy birthday si Sister Leslie Atangan. So, hello po sa inyo. At ngayon po, ang topic po natin ay patungkol po kay Pharaoh, confronting Pharaoh. Si Moses po, kinokompronta niya yung pinakamakapangyarihang tao sa buong mundo at that time. Isipin mong mabuti mga kapatid. Kaharap mo, pinakamakapangyarihang tao sa buong mundo. At yun po yung kinakausap ni Moses, kinokonfront niya. Hindi lang yung tao na yun, kundi yung mga gods, mga Diyos-Diyosan behind Pharaoh. Now, sa pag-aaralan po natin ito, pagdugtong-tungtungin lang natin, no? So, si Moses, pinanganak siya para maging deliverer. Nung 40 years old siya, pinatay niya yung isang Egyptian dahil doon tumakas siya sa Midian. Doon sa Midian, sa lugar na yun, nakapag-asawa siya, nagkaroon siya ng mga anak. And then nung 80 years old na siya, tinawag siya ng Diyos para bumalik sa Ehipto at palayain yung bayan ng Israel. So, isipin nyo na 80 years old no, mga kapatid. Kaya nga nung nakaraan, sabi ko sa inyo, kung ikaw senior citizen na, 60 years old, 70 years old, it's not too late, may mission ka pa. The fact na buhay ka pa ngayon, may mission ang Diyos para sa iyo. Si Moses nga 80 years old nang tinawag ng Diyos para palayain ang bayan ng Israel mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Now, nung pumunta si Moses sa Ehipto, meron siyang back up siya, backed by, no? Backed by the power and miracles of God. So, kinompronta niya si Pharaoh. Si Pharaoh napakatigas ng puso. At habang kinokompronta niya, lalong pinapahirapan ni Pharaoh yung bayan ng Israel. Halimbawa po dito sa Exodus chapter 5, the same day Pharaoh gave this order to the slave drivers and overseers in charge of the people. You are no longer to supply the people with straw for making bricks. Let them go and gather their own straw. Mas pahirapan natin yung mga Israelita na yan. But require them to make the same number of bricks as before. Don't reduce the quota. Kung ano yung naiproduce nila dati, ganun pa rin dapat yung naiproduce nila ngayon, even though hindi nyo na sila binibigyan ng straw. So, yung mga bricks po kasi, may mga straw yun sa loob. They are lazy. That's why they are crying out, let us go and sacrifice to our God. Make the work harder for the people so that they keep working and pay no attention to lies. So yung mga Israelita lapit kay Moses, Moses, ano bang ginagawa mo sa amin? Lalo kaming nahihirapan habang kinokompronta mo si Pharaoh para mapalayan bayan ng Israel, lalo naman kaming pinahihirapan. And sabi ni Moses sa kanyang panalangin, Moses returned to the Lord and said, why, Lord? Why have you brought trouble on these people? Is this why you sent me? Ever since I went to Pharaoh to speak in your name, he has brought trouble on these people and you have not rescued your people at all. Hindi nyo naman nililigtas yung bayan ninyo. Lalo lang silang nahihirapan pa. Now, ito po yung ilan sa mga katuruan natin ngayong araw. Challenges in life may grow worse and worse. Mga kapatid, ang Kristiyanong pamumuhay, hindi yan, madali. Sometimes nga, pahirap pa ng pahirap. Sometimes nga, palala pa ng palala yung sitwasyon natin. Isipin niyo po yung panahon ng nila Moses at nung panahon na gusto ng Diyos na palayain yung bayan ng Israel. Nandun sila sa edge of freedom. Pero dun sa edge of freedom na yon, kumbaga, konti na lang lalaya na sila eh. Pero pahirap pa ng pahirap yung sitwasyon nila. So challenges in life may grow worse and worse. Alam niyo po, walang iniwan niyan sa isang babae na buntis tapos manganganak na. Habang papalapit ng papalapit yung panganganak, pasakit ng pasakit, pahirap ng pahirap. Pero yun yung panahon na iluluwal mo na yung iyong sanggol tapos mapupuno yung puso mo ng kaligayahan. Kasi kumbaga freedom na yun, no? Nakalabas na ang iyong anak. So yung Israel during this time para silang pinapanganak. Habang palapit ng palapit yung araw ng kanilang kalayaan, pahirap ng pahirap yung kanilang sitwasyon. So sa atin din mga buhay mga kapatid, habang pahirap ng pahirap, isipin nyo, may magandang plano ang Diyos.
At kailangan lang nating magtiyaga, magtiis, at antayin ang pagkilos ng Diyos sa ating mga buhay. Challenges in life may grow worse and worse. Now, pangalawa po, God's grace will prove to be greater and greater. Yes, totoo. Marami tayong mga problema sa buhay, marami tayong mga pagsubok sa buhay, minsan pahirap ng pahirap. Pero tandaan natin mga kapatid, yung pahirap na buhay natin, kung yun man ang dinadanas natin ngayon, tandaan nyo, meron niyang kaakibat na biyaya ng Diyos na always greater, always bigger than our situation. Alam niyo po ba anong nangyayari dito sa bayan ng Israel nung unang panahon? Habang kinakausap ni Moses si Pharaoh, at kada sasabihin ni Pharaoh, no, kada tatanggi si Pharaoh, kada papahirapan niya yung bayan ng Israel, yung Diyos nagpapadala ng salot sa Ehipto. Mga miracles. Hanggang sa, mapuno yung, makumpleto yung 10 salot. Parang ganito po yan mga kapatid, tingnan niyo po ito. Ito po yung 10 salot na dinanas ng mga Egyptians. Blood, frog, gnats, flies, pestilence, boils, hailstorm, locust, darkness, and death of the firstborns. Now, bakit 10? Bakit ganito yung ka-specific yung mga salot na pinapadala ng Diyos? Alam niyo po, during that time, yung Diyos nila, for example, yung Nile, yung Nile River na yan, merong God na nakatoka dyan. So, ang ginawa ng Diyos, ginawa niyang dugo para ipakita talaga sa kanila. Isipin niyo parang may showdown of the gods. At sinasabi ni Yahweh, I am the most powerful. Your gods are nothing. So, tinan niyo, walang nagawa yung Diyos ng Nile. Ginawa akong dugo, pero hindi nakapalag yung Diyos niyo. Frogs, gnats, flies, lahat yan may kinalaman sa mga Diyos-Diyosan ng Ehipto. Hanggang sa, for example, tong darkness. Nagkaroon ng complete darkness sa Egypt. Ano yung china-challenge ni Lord? China-challenge nila yung isa sa pinakamakapangyarihan nilang Diyos, si Sun God Ra. Yan yung Diyos, yun yung araw, Diyos na araw. At sabi ng Diyos sa kanila, kita nyo, nagdilim sa Ehipto, hindi man lang nakapalag yung Diyos nyo. And yung panghuli po, kamatayan ng mga firstborn sons, kahit yung anak ni Pharaoh, kahit yung mga healer nila ng mga Diyos, walang nagawa. Kahit si Pharaoh mismo na tinuturing nilang Diyos, hindi naprotektahan yung kanyang anak. So, china-challenge ng Diyos yung gods of Egypt. Kaya sabi po rito sa Exodus chapter 12, verse 12, on that same night, I will pass through Egypt and strike down every firstborn of both people and animals, and I will bring judgment on all the gods of Egypt. Sipin niyo po yan. I will bring judgment on all the gods of Egypt. So every problems, kahit pahirap pa ng pahirap yung sitwasyon nila, yung grace ng Diyos, yung biyaya ng Diyos, yung kapangyarihan ng Diyos, laging mas malaki doon sa kinakaharap nilang mga pagsubok. Laging mas malawak ang biyaya ng Diyos, kaya umabot ng 10 plague yan eh. God's grace will prove to be greater and greater. At pangatlo po, therefore, our faith must grow stronger and stronger. Habang humihirap yung sitwasyon natin, lumalaki naman na yung biyaya ng Diyos, kaya yung ating pananampalataya dapat mas lalong tumatatag. Our faith must grow stronger and stronger. Kaya mga kapatid, habang tayo dumadanas ng mga pagsubok sa buhay, no? Para tayong mga Israelita, na ganito yung sitwasyon, no, palala ng palala, dapat lalo pang tumitibay yung ating pananampalataya sa Diyos, kasi lalo nating mawi-witness, masasaksihan ang biyaya ng Diyos, at lagi nating mapapatunayan na ang biyaya ng Diyos ay sapat, kailanman hindi nagkukulang. Paano po natin ito i-apply sa ating mga buhay? Number 1 po, confront what seems impossible to confront. Si Moses, ang kinompronta niya, pinakamakapangyarihang tao during that time. Ngayon po kasi ang pinakamakapangyarihang tao sila mga presidente ng Amerika, Russia, China. Isipin nyo, yun yung i-confront mo. Pero mga kapatid, yung kukomprontahin lang naman natin ay yung mga tao lang sa paligid natin. Huwag tayong masindak, no? Huwag tayong matakot. Komprontahin mo sila ng merong kalakasan ng Diyos,
Merong gabay ng Diyos. Kung kailangan i-confront, i-confront. Confront what seems impossible to confront. Hindi lang naman tao ang kino-confront, pati yung future natin. Pati yung mga problema natin sa buhay, kino-confront yan with the grace and power of God. Pangalawa po, rely on the sufficient grace of God. Magtiwala po tayo. Yung biyaya po ng Diyos ay sapat. Again, yung Diyos, siya yung may plano. Yung Diyos, siya yung may misyon. Tayo po, parte lang ng misyon ng Diyos. Kaya po, hindi tayo dapat umasa sa sarili nating lakas o sarili nating kakayanan. Umaasa talaga tayo sa biyaya ng Diyos. Kaya po yung buhay Kristiyano, mga kapatid, ito po ay living by the grace of God. Nabubuhay sa araw-araw na biyaya ng Diyos. Na nagtitiwala ka sa Diyos na, Lord, yung biyaya nyo sapat para sa akin araw-araw. Kaya kahit anong kaharapin ko na pagsubok sa buhay, alam ko, makakayanan ko yan, malalampasan ko yan. Hindi dahil malakas ako, hindi dahil magaling ako o madiskarte ako, hindi dahil mayaman ako, hindi dahil sa maraming taong tumutulong sa akin. No, wala lahat yun. You can face anything by the grace of God. Pangatlo po, trust in the unfailing faithfulness of God. Pagtiwalaan po natin yung katapatan ng Diyos na kailanman hindi nabibigo. Si Moses po, dumarating siya sa pagkakataon ng kanyang buhay na sinasabi niya, Panginoon, ano bang nangyayari sa buhay ko? Ano bang nangyayari sa mga bayan ng Israel? Lord, bakit ba ako yung sinugo niyo at pinili niyong gampanan ng ganitong klaseng posisyon? Maraming mga tanong, parang kayo, parang ako, maraming mga tanong sa buhay. Tingnan niyo po yung panalangin ni Moses dito. Sabi niya, sabi po sa verse 22, Moses returned to the Lord and said, Why, Lord? Ang dami dating bakit sa Panginoon. Lord, bakit? Why have you brought trouble on these people? Minsan, sinisisi pa natin yung Diyos, no? Na parang siya yung may kasalanan. Is this why you sent me? Ito ba yung dahilan kung bakit nandito ako sa ganitong sitwasyon? Mga kapatid, marami tayong mga questions sa Panginoon. Pero tandaan natin, yung katapatan ng Diyos, hindi magbabago yan. Hindi mabibigo yan. Kailangan lang natin mag-antay. Ito pa rin ng Diyos. At ipakita ng Diyos na yung kanyang mga pangako at yung kanyang katapatan, hindi mabibigo. Trust in the unfailing faithfulness of God. Remember, dito sa story ni Moses, yung Diyos yung may plano. Yung Diyos yung may misyon. Yung Diyos yung mayroong kagustuhang palayain ang bayan ng Israel mula sa pagkalipin sa Ehipto. Bakit sila Moses at yung bayan ng Israel magrereklamo at magtatanong pa sa Diyos na, Lord, bakit kami mas nahihirapan kaysa ngayon? Tandaan natin, mission ni Lord to. Kung sino yung may mission, sino yung may plano, siya rin yung gagawa at kikilos para pagtagumpayan yung kanyang mga plano. We just have to put our trust in Him. We just have to trust His faithfulness, His unfailing faithfulness. Para po sa ating discussion, I hope meron kayong mga kadiskusyon, no? Yung asawa mo, kausapin mo patungkol dito, maganda nga sabay kayo nagde-devotion, no? So, pag-usapan natin, why should we trust that God's grace is always greater than our challenges? Again, sa panahon ni Moses, no? Bawat challenge, tinutumbasan ng Diyos ng miracle. So, ngayon po, pag-usapan natin, why should we trust that God's grace is always greater than our challenges? Para naman po sa ating dive deeper, pag-usapan natin ang mas malalim, no? What is sufficient grace? Ano ba ibig sabihin ng sufficiency? No? Kasapatan ng biyaya ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Father God, sometimes I feel small when I see people with power and authority. I am afraid to speak up or do what is right. Thank you for showing me through Moses that you are greater than any ruler. Please give me courage to stand for your truth and care about justice the way you do. Help me trust that you are in control, even when others seem strong. I want my life to honor you and obey your word. In Jesus' name, amen and amen.
Maraming salamat po sa partner natin sa devotion natin na ito, ang Tres Marias, at hello po sa lahat ng mga taga Laguna na nanonood po dito sa ating daily devotions. Nagpapasalamat po ako sa bawat isa sa inyo na kasama ko po araw-araw. So dalayan ko po na lahat po tayo, no, pati ako, no, matapos natin tong isang buong taon na to at makompleto natin itong 365 Daily Devotions Bible Characters Edition. So salamat po sa lahat ng sumusuporta sa project na ito. Ito po ay magagamit ng marami at makakatulong sa ating paglagong spiritual at paglago sa ating pagsunod sa ating Diyos. So yun lamang po. Maraming salamat po sa inyo at kung kayo po may natutunan, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.